Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Jack the Giant Slayer. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Jack na mahilig magbasa at makinig sa mga kwento, lalo na kung tungkol ito sa mga sinaunang hari. Madalas siyang kwentuhan ng kanyang ina tungkol sa mga higanti bago ito pumanaw. Isang araw, nagbasa siya ng isa pang kwento kung saan nalaman niya na noon, may mga mongheng nakahanap ng mahiwagang mga buto. Ginamit nila ang mga ito upang subukang makarating sa Diyos, ngunit nang umakyat sila, natagpuan nila ang isang lugar na hindi pa nila nalalaman noon. Ang lugar na iyon ay tinawag na Gantua, tirahan ng mga mapanganib na higanti. Mula roon, bumaba ang mga higanti sa mundo at nagsimulang magnakaw at pumatay ng mga tao. Habang lumilipas ang panahon, lalo silang naging marahas at nagsimulang kainin ang mga tao. Ang kwentong ito ay binabasa rin ng isang reyna sa kanyang anak na prinsesa, na labis na naaaliw sa kwento, lalo na sa dalawang ulong higanteng pinuno ng lahat ng higanti. Upang mapigilan ng mga higanti, gumamit ang mga monghe ng itim na mahika at nilikha ang isang korona mula sa tinunaw nilang mga puso. Ginamit ng hari ang kapangyarihan ng koronang iyon upang itaboy pabalik sa Gantua ang mga higanti at gawin iyong kanilang piitan. Maya-maya, makikita si Jack kasama ang kanyang ama. Nagtanong siya kung maaaring makabalik sa mundo ang mga higanti. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kung sakaling bumalik man ang mga ito, ang mga tagapagmana ng dugo ng hari ang haharap sa kanila. Habang pinapaniwala ni Jack ang kanyang ama na totoo ang mga higanti, sinasabi naman ni Isabel's mother sa kanyang anak na totoo si Haring Eric at sila ay mula sa kanyang lahi. Gusto ng reyna na matuto si Isabel tungkol sa mundo upang maging mabuting reyna pagdating ng panahon. Pagkalipas ng maraming taon, 20 taong gulang na si Jack. Inutusan siya ng kanyang tiyuhin na pumunta sa bayan upang ipagbili ang kabayo at pinaalalahanan siyang huwag magpaloko sa mga nakikita. Ngunit sa bayan, na-distract siya ng isang palabas sa teatro tungkol kay Haring Eric at sa mga higanti. Habang nanunood, napansin niya ang isang magandang dalaga at tinitigan ito. Naramdaman iyon ng dalaga, ngunit maya-maya, 3 lalaki ang lumapit upang bastyusan siya. Sinubukan ni Jack na tulungan ang babae ngunit nasuntok siya. Sa kabutihang palad, dumating ang isang kawal ng hari at pinalayas ang mga lalaki. Doon lamang nalaman ni Jack na ang dalagang iyon ay ang Prinsesa Isabel. Pagbalik ni Jack sa kinaroroonan ng kanyang kariton, nadiskubre niyang ninakaw ito. Samantala, sa palasyo ng hari, si Lord Roderick ay pumunta sa silid ng mga sinaunang gamit at napansin niyang nawawala ang mahiwagang mga buto, ngunit naroon pa rin ang korona ni Haring Eric. Naisip niyang ang monghe na pinayagan niyang makapasok ang kumuha nito. Inutusan niya ang mga kawal na isara ang mga pintuan at hanapin ang monghe. Habang hinahabol ng mga kawal ang monghe, nakasalubong niya si Jack na nagbebenta ng kabayo. Iminungkahi ng monghe na ipagpalit ang kabayo sa mahiwagang mga buto. Hindi pumayag si Jack, kaya sinabi ng monghe na kung dadalhin niya ang mga ito sa hari, babayaran siya ng malaki dahil ito ay mga banal na relikya. Pinayuhan din siyang huwag mawala o mabasa ang mga ito. Bago pa man makasagot si Jack, tumakas na ang monghe sakay ng kabayo, ngunit kalaunan ay nahuli rin siya ng mga kawal. Nang makauwi si Jack, ipinakita niya sa kanyang tiyuhin ang mga buto. Galit na galit ito at pinagalitan siya dahil ipinagpalit niya ang kabayo sa mga walang kwentang buto. Samantala, sa palasyo, pinagalitan ng hari ang anak niyang si Isabel dahil tumakas ito upang manood ng teatro. Sinabi niyang delikado iyon, at dapat na siyang matutong kumilos bilang isang reyna. Lalong nagalit ang prinsesa nang malaman niyang gusto siyang ipakasal ng ama kay Lord Roderick, na doble ang edad niya. Habang nagagalit ang kanyang tiyuhin, itinapon nito ang mga buto. Kinagabihan, umalis si Isabel mula sa palasyo dahil gusto niyang maranasan ang kalayaan. Bumuhos ang malakas na ulan at habang nagtatago si Jack sa kanyang kubo, may kumatok, si Prinsesa Isabel pala iyon. Pinapasok niya ito at nag-usap silang dalawa, parehong hindi alam na nagkita na sila noon. Nagpasalamat ang prinsesa kay Jack sa pagtatanggol sa kanya sa teatro. Ngunit habang nag-uusap sila, nabasa ng ulan ang isa sa mga buto. Biglang tumubo ito at naging napakalaking puno ng sitaw na umangat paitaas sa langit, dala ang bahay at si Isabel. Sinubukang iligtas ni Jack ang prinsesa ngunit hindi niya ito mahawakan.
Ang nakuha lamang niya ay ang kwintas na bigay ng ina ni Isabel bago siya tuluyang tanggayan ng higanting puno. Bumagsak si Jack sa lupa at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Jack nang gisingin siya ng hari na matagal nang naghahanap sa kanyang anak na prinsesa. Tinanong ng hari kung bakit hawak ni Jack ang kwintas ng kanyang anak. Nakilala naman siya ng Royal Guard na nakasama sa teatro at ipinaliwanag sa hari na hindi masamang tao si Jack. Dahil dito, napagpasyahan ng hari na si Jack, kasama sina Roderick at ang kanyang katulong na si Wick, ay sasama sa mga kabalyero ng hari sa pangunguna ni Elmont at ng kanyang pangalawa sa utos na si Crow upang hanapin si Prinsesa Isabel. Habang umaakyat sila sa higanting punong sitaw, sinalanta sila ng matinding bagyo sa gabi. Nahulog ang 5 kabalyero mula sa puno matapos putulin ni Roderick at Wick ang lubid ng sadya. Inggit at yabang ang nagtulak kay Roderick, at sinabi niya kay Jack na huwag siyang magpanggap na ginagawa ito para sa prinsesa, sapagkat kahit hindi siya mapang-asawa ng prinsesa, kailanman ay hindi nito pipiliin ang isang karaniwang tao tulad niya. Kinaumagahan, narating nila ang tuktok ng punong sitaw at nakita ang bahay ni Jack, ngunit wala roon ang prinsesa. Napagtanto nilang nasa mundo na sila ng mga higanti. Habang hinahanap nila si Isabel, inutusan ni Roderick si Jack na ibigay ang natitirang mga buto, at ginawa ito ni Jack ngunit itinago niya ang isa ng palihim. Sa kanilang paghahanap, natagpuan ni Jack at Crow ang isang aklat na ibinigay ni Jack kay Isabel. Naisip ni Jack na itinago iyon ng prinsesa. Nakakita rin sila ng mga bakas at pinaghinalaan ni Jack na hinayla siya ng isang napakalaking nilalang. Nagpasya silang maghiwalay sa 2 grupo, sina Jack, Elmont, at Crow sa isa, sina Roderick, Wick, at isang kabalyero sa isa pa. Habang sinusubukan nilang hulihin ang isang tupa, biglang lumitaw ang isang higanti. Nagkubli sina Jack at Elmont, ngunit nakita si Crow at muntik ng kainin ng higanti. Agad lumabas si Elmont at sinaksak ang higanti, ngunit parang wala lang iyon dito. Hinuli ng higanti sina Elmont at Crow. Samantala, tinulak ni Roderick sa bangin ang isang tagapagbantay upang mapatay ito, ngunit agad niyang nakaharap ang 2 higanti. Kinain ng isa si Wick, at nang ilagay ni Roderick ang mahiwagang korona sa kanyang ulo, agad siyang sinunod ng mga higanti. Sa kabilang dako, si Isabel ay banihag ng isang higanti na nagtanong kung sino siya at paano siya nakarating doon. Hindi siya sumagot, kaya tinanong siya kung may kasama siya. Sinabi niyang mag-isa lamang siya. Alam ng 2 ulong higanti na siya ay inapo ni Haring Eric at ipinakita siya sa iba pang mga higanti. Dinala rin nila sina Crow at Elmont. Naging bastos si Crow sa pinuno ng mga higanti kaya kinain siya nito. Pagkatapos ay tinakot ng higanti si Elmont na papatayin si Isabel kung hindi ito magsasalita. Samantala, nakapasok si Jack sa lungsod ng mga higanti at nakita si Roderick na nakasuot ng mahiwagang korona. Lahat ng mga higanti, kabilang ang kanilang pinuno, ay yumuko sa kanya. Nagulat si Isabel at lalong natakot nang marinig niyang inuutusan ni Roderick ang mga higanti na lusubin ang mundo ng tao. Hindi nagustuhan ng pinuno ng mga higanti na si Fallon ang utos na ito. Dinala naman sina Elmont at Isabel sa kusina upang lutuin ng isang higanting kusinero. Nakapasok si Jack sa oras na hinuhugot ng higanti ang prinsesa mula sa kulungan upang hiwain siya. Agad niyang sinaksak ang higanti gamit ang kutsilyong kinuha niya sa kusina. Sa tulong ni Jack, natalo nila ang higanti. Lubos na humanga si Elmont kay Jack at sinabing alam na ni Jack ang daan palabas. Sa ibaba, tinanong ng hari ang kanyang mga general kung dapat na bang putulin ang punong sitaw upang maiwasan ang pagsalakay ng mga higanti. Sumang-ayon ang mga general. Nilinis ni Jack ang sugat ni Isabel, at sinisi ng prinsesa ang sarili niya sa lahat ng nangyari. Ngunit sinabi ni Jack na kahit hindi siya tumakas, papatayin pa rin ni Roderick ang kanyang ama upang maagaw ang trono. Habang tumatakas sila, nakarating sila sa isang ilog na humantong sa gilid ng langit, kung saan nakita nila ang isang higanteng natutulog. Agad na nakaisip si Jack ng isang plano. Kumuha sila ng isang pugad ng mga bubuyog, dahan-dahan silang lumapit at inilagay nila ang pugad sa loob ng helmet ng higanti at agad na nagtago. Ilang sandali lang, nagising ang higanti sa gulat at nataranta, nawala ng balanse at nahulog sa bangin. Sinabi ni Elmont kina Jack at Isabel na mauna na sila at siya na ang bahala kay Roderick. Ginawa niyang tagapangalaga si Jack bago sila nagpaalam.
Pagbagsak ng higanti sa lupa, inutusan ng hari ang mga kawal na putulin ang punong sitaw upang mapigilan ang mga higanti. Unay nag-aatubili ang mga general dahil maaaring hindi na makabalik ang prinsesa, ngunit nang mismong hari ang unang pumutol, sumunod na rin sila. Habang bumababa sina Jack at Isabel, inamin nila ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Sa mundo ng mga higanti naman, sinalakay ni Elmont si Roderick at nagtagumpay siyang patayin ito. Ngunit nakuha ni Fallon ang korona at siya ang naging bagong hari ng mga higanti. Napilitang tumakas si Elmont sa bumabagsak na punong sitaw. Parehong nakaligtas sina Jack, Isabel, at Elmont sa pagbagsak. Ngunit ginamit ng mga higanti ang mga natitirang buto upang gumawa ng mga bagong punong sitaw at lusubin ang kaharian. Nagtago sina Jack, Isabel, at ang hari sa kastilyo habang pinuno ni Elmont ng langis ang moat at sinunog ito. Nahulog si Fallon sa moat ngunit sumira ng bahagi ng trono sa ilalim. Habang nagaganap ang labanan, nahuli ni Fallon sina Jack at Isabel. Ngunit itinapon ni Jack ang huling buto sa bibig ng higanti bago siya makain. Tumubo ang punong sitaw mula sa loob ng katawan ni Fallon at pinunit ito. Kinuha ni Jack ang korona at ginamit ito upang utusan ang mga higanti na bumalik sa kanilang mundo at putulin ang kanilang mga punong sitaw. Pagbalik nila sa kaharian, tinanggal ng hari ang batas na nagbabawal sa prinsesa na pakasalan ang isang karaniwang mamamayan. Pinakasalan ni Jack si Isabel at ikinwento nila sa kanilang mga anak ang alamat ng mga higanti. Lumipas ang mga taon, ang mahiwagang korona ay hinulma bilang St. Edward's Crown at itinago sa Tower of London. Ipinakita sa huli ng pelikula na nananatili pa rin ang kaharian ng mga higanti sa ulap sa itaas ng London sa makabagong panahon. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.